pag nagre-review ka, tapos na-stress ka na kasi ang dami-dami mong mali. Okay lang yan. Mas magandang madaming mali kasi madami kang matututunan. Mas magandang madaming mali habang nagre-review ka. Para pagdating mo ng NCLEX, alam mo na yung mga mali mo. So, dapat sa NCLEX, doon ka dapat hindi magkamali. Okay lang si review, okay lang habang nag-Q-banks ka, okay lang na madami kang mali. Mas maganda yon kasi marami kang matututunan. Basta ipangako mo sa sarili mo na by your exam na mismo, dapat focus ka na, dapat hindi ka na magkamali doon. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPA's Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPA's online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. And with that, I would like to introduce to you our NGN passer and one of our Health Carousel scholars, Sir Jose De Leon, USRN. Thank you, Sir Jojo, for accepting our invitation for this Hope Talk. And we are really excited po to hear your wonderful story and your tips and strategies, most especially kung paano natin na-conquer si NCLEX. But before that po, we would like to know you better. Could you share us po your educational background and your working experiences? Bali, sir, graduate ako ng 2011 sa St. Paul University, Philippines, dito sa Tuguegarao po, Cagayan Valley. By 2012, nag-start na po ako magtrabaho as staff nurse po sa District Hospital for 2 years sa Tuwao, and then another 2 years dito po sa kung saan po yung bahay namin ngayon sa Alcala. And then by the year 2017, nag-start na po akong Emergency and Trauma Department staff nurse sa isang private hospital po sa Tuguegarao mismo, to present. Wow, that's nice, sir. So you are an ER nurse from 2017. Yes, sir. Yes, sir. Opo. So your So, specialty is more of triaging, no? yes. Prioritization. Go Maganda po ahead po. siyang panimula sa NFlex is more of more of prior talaga. Mga questions po doon. Nag-process din po ba kayo ng documents nyo under IPAS processing? No, sir. Bali, nag-DIY po kami mag-asawa to take the NY NFlex po. Oh, so your wife po is still studying for the NCLEX? Parehas po kami nag-exam nung April 17 and sa awa po ng Diyos, pasado po kami dalawa. Sayang sana sabay kayo, no, sir? Sir, di naman siya under ng Health Carousel po. Bali, nag-DIY lang talaga siya. That's all right. We'll have another session along with her, no? I understand po na you have processed your documents by yourself, but for Yes. those who are watching po, and most especially kapag we are having difficulties of processing our documents, don't you worry. We have IPAS processing to help you in starting your NCLEX journey na. So please visit the page of IPAS processing through their Facebook account. And we have the Online Review and Mentoring Academy in IPAS as well. Please also visit their Facebook page. Ayan, thank you, Sir Jojo. No? Kailan po tayo nag-start mag-enroll sa online review? Actually, sir, bali, naka-receive ako ng email from IPAS, December na po eh. December last year. So, pagkaano ko po, no, hindi ko pa po agad-agad na simulan kasi busy rin po sa work, lalo at 12 hours at 16 hours duty kami. So, yung mga ina-avail ko na lang is yung mga recorded videos na lang po, lalo na yung mga sa roadmap din po ninyo ng IPAS. Yun po yung isa sa mga pinakatutukan ko talaga. Thank you for sharing po. And Sir Jojo, could you share us po, how did you structure your study plan from the moment na nag-start na kayo mag-enroll sa online review? Actually, sir, ang hirap kasi nung sa duty ko kasi lalo sa duty ko 12 hours, 16 hours, tapos 1 day off lang, wala nang time lalo na sa mga kids. So, ang ginagawa ko after duty, pahinga lang konti, then mga 2 to 3 hours, di ba? 2 to 3 hours po na review, together with yung pagsasagot po sa mga practice questions po dun sa Moodle, yun po yung ginagawa ko every after duty. I understand din po, sir, no, na you have started your online review with IPAS
Online Review and Mentoring Academy po this December. How did you find out po si Health Carousel naman? Actually, ano po, si Health Council ang unang nag-email sa akin. Ah, Tapos yun, umukay naman ako dun sa ano nila, sa agreement namin. Then tuloy-tuloy na po yun. Kasi before ka i-enroll ng Health Carousel sa iPass mo, meron pa kung muna silang anong exam. Kung may ipasa mo yung exam na yun, i-enroll ka nila sa isang review center po. Which is luckily na ipasa ko naman yung ano nila, yung exam nila. Kaya pinasok nila ako sa iPass po. Thank you for sharing, Sir Jojo, no? Kasi at least for those who are new here and are planning to take the NCLEX soon, no? At least they know coming from Health Carousel Scholars, um, sila po, then you can reach out to them po, sir, no? Via email or Facebook account. Tsaka ano po talaga yung mga nila, yung sa advisors talaga natin, approachable po talaga sila. I-message nyo lang sila via text or email, sasagot at sasagot talaga sila yan. Thank you for sharing, Sir Jojo, no? Nagsimula po tayo mag online review last December. And when did you take your NCLEX exam? April 17, sir. For bali, ano na lang, parang nag-focus na lang kami ni Mrs. mag-review. Kumuha pa po kami nung sa Archer yung Q&A tsaka yung plus CAT nila. Yung good for 1 month na ano nila. Yun po yung kinuha namin ni Mrs. Then doon na po kami nag-practice ng ano sir, ng ibang question and answer din, yung mga Q-banks po nila. And sabi niyo po, no, you are reviewing at least 2 to 3 hours a day while you are working for 12-hour shift. After the work sir, bali hindi talaga ako nakapag-review sa work sir kasi toxic din. So pagka-uwi talaga, before magpahinga, magre-review at magre-review talaga. So minsan nga po hindi ko pa natapos yung mga practice questions eh. So itutuloy ko na lang siya the next day na lang. Ganun. And binabawi po ba natin siya on our day off? Yeah. So sa day off din naman sir, nakakailang oras din ako sa pagre-review umaga at kahapon. Tapos pati sa gabi na rin sir, before mag-duty ng sinumagahan, maabot pa ako hanggang 1 a.m. ganun sir. I know it's a struggle po talaga, no, while reviewing, while working at the same time. Yes sir. Pero kung talagang desidido ka talaga, tsaka ano talaga, ibibigay mo yung time mo para makapag-review talaga sir. Sir, can you describe po your daily study schedule? For example, per day, no? After work, 2 to 3 hours. Ano po yung dinedecide niyo po? O when do you decide kung ano yung uunahin or i-review on that day? Actually, sir, ano po nag-focus po ako dun sa roadmap. Then after that, dun po ako sa practice questions na po. More of sa practice questions ako. And then, nag-review din po ako dun sa mga dati ko nang na-practice na mali ko. Mm. I-review ko yun. And how did you balance po your studying po with other commitments naman? Ano lang, sir, minsan nga po, nagtatampo na din yung mga anak ko kung bakit puro daw ako review. Uh, Maglaro naman tayo, pero anak, tabusin ko lang to, gano'n ako. So, parang naka-dedicate na lang. Once na nakaupo na ako sa computer, sir, ano na yan, umabot na talaga ako ng hanggang 2 oras sir, para mag-review. Saka lang ako may paglaro sa kanila once na natapos ko na yung review ko rin exam mismo, sir. I know it takes a lot of sacrifice talaga, no? Most especially yung time, yung effort, dyan sa family niyo po, most especially sa anak niyo. But lahat naman po, sir, ng achievements na tinatamo natin, laging may sacrifice yun. And I'm very happy po na you made your way up talaga dito sa NCLEX. After all ng sacrifices ninyo. Kahit si Mrs. po, no? For sure, I mean, parang how do you talk about it when it comes to having the responsibilities at home and reviewing at the same time? Minsan kapag ako yung nag-review sa yung sa mga bata, tapos kapag katulog na yung mga bata, yun, sabay na kami dalawa. Yung isa nag-exam sa computer, yung isa sa bond paper magsasagot. Tapos sabay kami na mag-check after na masagutan lahat, sir, ganun. Ang ganda ng dynamics nyo, no, Sir Jojo? Kasi kahit papano, someone is still taking care of your child. Children po ba? O child? Pa po sila, dalawa. Dalawa po. Ayun. Paano tayo nakakabawi, sir, sa mga times na what are your relaxation times kung ano pa yung mga ginagawa niyo while you are studying? Kakain na kami sa labas kapag sobrang sakit na ng ulo namin sa pag-review sa exam, sir. Lalabas kami ng mga bata mag-merienda, mag-aalaro, mga ganun po. And did you encounter po any challenges in sticking to your study schedule? And how did you overcome them po? Ano sir, minsan kapag kagaling ko ng 16 hours duty, hindi na talaga kaya ng katawan ko kasi sobrang toxic na. Hindi na talaga ako nakapag-review. Bumabawi na lang ako kinagabihan.
So for example, matatapos ang duty ko ng hanggang 7 a.m., makakauwi ako ng bahay kasi one hour po ang travel ko from my workplace dito sa bahay. So 1 hour, makakarating ako dito ng 8. Tulog muna ako, sir, pahinga muna saglit. Mm-mm. Then mag-a-alarm po ako exactly good for 2 to 3 hours before my work. Doon po ako nag-review na po. Nire-review yung pag-review ko. Oh, that's nice. Actually, it's all about time management naman, no, Sir Jojo. Ito yung kalaban natin, most especially kapag nagsa-start pa lang tayo in the beginning. Doon tayo nag-a-adjust. Eh. Doon tayo mag-experiment kung saan ba mas maganda mag-aral. Is it before or after your work? And when it comes to your test-taking strategies technique naman, sir, ano po yung ginamit nating strategies that you learned from our test-taking strategies lecture in using this approach po sa NCLEX style of questions? Sa ano, sir? Sa yung tinuro po ng iPass sa atin na yung sa select all then apply, kailan i-select mo lang kung ano yung sure mo, kumbaga. For example, kung meron ka lang dalawa lang ang sure mo, mas better na i-select mo lang yung dalawa. Huwag ka magsosobra kung hindi ka sure dun sa isa, kung doubtful ka, huwag mo nang piliin yun. Kahit isa lang yung sagot, kahit isa lang yung sagot, basta sure ka. Tapos sa process of elimination din po, more of ano din sir kasi, more of sa prioritization kasi sa exam ko sa NCLEX sir. So, makikita mo talaga doon na meron dalawa, but still stick ka pa din doon sa parang alam mong tamang sagot, ganun sir. Huwag ka na magduda doon sa first choice mo. Kung ano yung first choice mo, yun yung pipiliin mo sir, ganun po. Yes. That's why it's really important to attend the test-taking strategies technique. Hindi lang dapat puro mastery concept tayo. We have to practice to in answering practice questions, no? Kaya we are so lucky that iPass online review has provided us so much of practice questions para naman we are prepared talaga dito sa NCLEX naman. And sir, have you utilized the random questions of iPass? Yes sir. Malapit ko na matapos yun sir. Actually, nasa 20 ata ako or something na dun. And how do you master the concept, sir? Sabi kasi ni Mrs. na nagbabatuhan kami ng question minsan eh. Oh, So yung nice. sa amin dalawa, so for example, meron kaming bagong nalaman na ganito, so magkakanuan kami. So basta magbatuhan lang kami ng question and answer namin dalawa sir. Ganun. And sir, how did taking practice exams contribute to your readiness for the NCLEX? Sir, sa totoo lang sir, mas mahirap yung practice question ng types kaysa sa NCLEX actually. So masasanay ka talaga dun sa ano sir, sa practice question nila na ganito yung flow ng tanong tapos yung sagot ay yung mga choices po is same na same din po sa practice questions ng iPass po. So masasanay talaga kayo, Oh, lalo na yung sa may mga prayo sir, yung sinasabi ko po sa prayo po yung triaging po, ganun. Same po sa practice questions ng iPass sir. nice. Kudos to our iPass team, no? Mas mahirap pa pala yung natin, yung practice questions natin compared sa NCLEX. With your experience, no, Sir Yes, Jojo? That's nice. And how did you manage naman your time during the exam without oversharing kung ano yung lumabas sa exam niyo? sobrang kaba nung after na ng exam sir kasi maalala mo na is yung hindi ka sure talaga ganun. So, abang nasa exam sir, kasi dun sa exam is meron kasi akong katabi na hindi na nag-break, natapos na siya, umalis na Mhm. siya. Samantala ako nasa number 50 pa lang, 50 or 55, dun pa lang nag-stop kung magbe-break daw ako. So nag-stop ko na lang sir kasi para makahinga-hinga naman kontit makalabas. Mm-mm. Ko na 55 and then nung bumalik ako luckily, nag-stop siya ng 85. Pero yun nga, mas doble yung anxiety ko kasi hindi ko alam kung pasado ako o hindi. Mm-mm. Tapos si Mrs. inaantay ko sa baba nun na sir eh. Si Mrs. nag-stop ng 150. Item 150. So nagko-compare na naman kaming dalawa sir ng mga exam namin. Mas tumaas lalo yung namin yung anxiousness namin dalawa. And sir, how many days did you receive your result sa exam niyo po? Sir, in-avail namin yung after 48 hours may babayaran ka sa Pearson. Yung quick result sir. Quick result na po kami sir. That's after 2 days. 2 to 3 days, something ganun sir. Tapos yun, nakita na namin na parehas kaming pass. How does it Na feel po that you passed together with your wife? nasa duty nun si Mrs. Sir. Tapos ako is magju-duty pa lang. So,
Nag-video call na lang kami dalawa ni Mrs. Then, yun, sinare ko sa kanya. Ang una kong chinek is yung, sa akin ba? Sa akin, sir. Yung una kong Mm-mm. chinek sa akin, sinabi ko sa kanya, tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa din mga bata, actually, sir. Oh, nice. It's an unexplainable feeling talaga, sir, no? Not only you have the success, but together with the entire family. Kasama na rin si wife. For sure, nagpaplano na kayo after passing the exam. Actually, sir, nag-review kami ni Mrs. for PTE kasi Mm-mm. naka-schedule pa kay June 17. Oo. Then, meron na rin kami, ano, sir, meron na rin kaming job offer, sir, sa, ano, sa Nevada. Congratulations, sir. Thank you. Grabe. I'm really happy for you and your wife po. Yes, sir. Nakaka-proud naman, sir. See, imagine, no, after you pass the NCLEX exam, there are so much opportunity for us. Talaga, marami nang lalapit sa inyo. The moment that you have conquered the NCLEX. And, eh nga po, sir, sobrang happy ako sa inyo na parehas na kayo ni wife, may job offer na. Thank you, sir. Pero yung nga, sir, si Mrs. sa, ano, sa MedSearch ka ba? MedSearch si Mrs. sir, tapos ako sa ICU. Uy, direct hospital. That's good. That's good. I'm really happy for your achievement po talaga, Sir Jojo, and to your wife. And ano po, pagdating naman po sa review courses, no? Would you recommend any specific review courses to our classmates? Sir, yung sa ano, sir, yung sa Q-Banks is, nag-Archer po kami. Yung good for Mm-mm. 1 month na Archer, ano po. Yung Q-Banks plus CAT. Kasi maganda yung ano nila, sir, yung readiness assessment po nila. Yun po yung, ano namin, pinakatutukan namin for a month. Dire-diretso po yun ang nag-exam ko yung dalawa ni Mrs. sir. Thank you for sharing, sir. And to those classmates po natin, no, who are unable to avail any question banks, don't you worry. Meron po tayong question banks kay iPass processing that can ano po, enhance your critical thinking skills. But for those who are planning to ano naman to avail the UWorld question banks, we have the discount, we have the leeway po, no? 50% for the first payment, 25% for the second payment, and 25% for the last payment. So we are lucky enough that we have this leeway kasi previously wala, one-time payment lang. So let's take advantage of this one if you're planning to avail the question banks. So you can contact iPass Processing. Thank you, sir, for sharing yung ano no, yung strategies and yung practice questions po na ginagamit natin. No? Pero were there any specific areas po that you felt particularly confident or challenged? Ang pinakaya ko talaga is maternal. Yun talaga yung ano ko, sir. Kahinaan ko talaga maternal. Kaya nung Maternal. mabuti na lang nung exam, sir, is ano, medyo alam naman natin yung mga lumabas na tanong sa maternal to nung NCLEX na mismo. Thank you, Sir Jojo. How do you approach po yung mga difficult topics and how do you overcome them po? What did you do? Ano, sir, more of nagbabasa talaga ako sa concept, sir. Paulit-ulit ako sa concept ng roadmap talaga. So, yun yung lagi kong ano, yun yung lagi kong ini-scan. Pati nung before ng exam po, sir, the night before exam, di ba dapat hindi na mag-review, sabi nila. Uh, Kami dalawa kasi ni Mrs. So, sobrang anxious kami. So, nag-review pa din kami dalawa. So, yun yung in-scan ko talaga, sir, before taking the exam, kinumagahan ng 7:30 na, no? 7:30 a.m. kasi kami, sir, nun. So, kailangan yung magising ng umaga, mang maaga. Before that, nag-scan-scan muna kami dalawa kung saan yung parang kinakabahan kami, baka hindi kami sure, ganun, sir. Repetition is the key for us then no, to pass the NCLEX. The moment na hindi natin naintindihan yung certain topic, wag natin siyang lalaktawan. We have to really understand everything na meron dito kay iPass. Because remember, you do not know everything the moment that you step in to the testing center. You just have to trust the knowledge that you have gained during the preparation. And most especially, sir, no, how did your working experiences contributed to your NCLEX exam? Ano, sir, yung lalo na sa akin, sir, kasi sa emergency and trauma department ako. So, Mm-mm. yung sa triaging talaga, sir, which is mas madami talagang tanong sa ano sa NCLEX about prioritization, sir. So, parang nahasa din po ako doon.
kung sino yung unang titignan mong pasyente kapag may pumasok na ganito. Ganyan yung cases, ganun po. Does your company know then na magte-take po kayo ng NCLEX or is it a secret? Secret sir actually. Hindi pa namin pinapaalam ni Isis na nakapasa na kami dalawa. We're working in silent. Yung ano, kumbaga ano na lang, sa kanila sabihin kapag okay na lahat yun. At least, di ba, we are sharing our achievements din naman. Ayan. I know, sir, dumadating din sa point na nasistress tayo during work, when you got home. How do you, manage your stress and anxiety during the preparation process? More of ano kasi ako sir eh. Kung na-stress ako sir, kumakain kasi ako. Kasi yung kapag stress talaga kami dito sa bahay, so yan, magkasama kami kumain kung saan man, ganoon po. Yung po yung parang pantanggal stress namin, tapos yung mga bata din, ganoon po. So, pero kapag ano sir, kapag nagre-review ka, tapos na-stress ka na kasi ang dami-dami mong mali, okay lang yan. Mas magandang madaming mali kasi madami kang matututunan. Mas magandang madaming mali habang nagre-review ka para pagdating mo ng NCLEX, alam mo na yung mga mali mo. So, dapat sa NCLEX, doon ka dapat hindi magkamali. Okay lang sa review, okay lang habang nag-Q-banks ka, okay lang na madami kang mali. Mas maganda yon kasi marami kang matututunan. Basta ipangako mo sa sarili mo na by your exam na mismo, dapat focus ka na, dapat hindi ka na magkamali doon. That's really true, Sir Jojo, no? Kaya minsan, no, when we have low scores sa mga practice questions natin, we tend to get stressed right away. But most importantly, ang kailangan natin gawin is why. Tatanungin natin sarili natin, why are we, why are we having low scores dito sa practice questions na ito? So most probably baka you have to assess yourself, no? Baka weak ka pa dito sa certain topic nito. Then do the diligence to study dun sa topic na yon. Ang maganda nga sir, ang sinabi nyo, that's really true. Okay lang magkamali sa practice questions. Wag lang sa actual exam. Yes, That's sir. true. Maganda yun, sir. Thank you for reminding us. Para doon. Para naman sa mga classmates natin or whoever is watching right now, don't be too stressed of the low scores that you're having. Most importantly, the rationals. Read the rationals for us to learn more and gain more knowledge. And sir, did you have any techniques po or strategies for maintaining uh, healthy balance po while preparing for the exam? I know kumakain po tayo ng marami, but are there any more? Ano sir, more of ano, actually peanut saka chocolate sir kapag nagre-review. Nice. Meron talaga kami kinakain na gano'n. Sa akin sir is ano, peanuts talaga. Parang nasanay na kasi ako gano'n sir. Pati nung ano kasi pati nung college days din sir kapag nagre-review ako ng peanuts, talagang ano ko. Katabi ko every time na nagre-review ako. Kasi when we eat something, no, parang pag may minamunch tayo, we are comfortable mapupush pa tayo to study more kasi may feed yung brain natin. But it's okay, no? Baka yung mga classmates din natin who are eating more, wag naman po yung masyadong carbs. Baka po antukin tayo. But that's okay kasi may mga students din po tayo na they are parang concerned baka mag-gain weight. That's okay. It's really part of the no? It's part of the process. Babawiin na lang natin after na NCLEX exam. After natin pumasa. So don't you worry pag nagiging tayo ng weight, lahat tayo dumaan dyan. So I myself also gain weight. Kain din ako ng kain pag nasa-stress. But also don't forget to do some relaxation techniques. Sir, do you also exercise during the time na nagre-review kayo? Hindi po. Hindi po. That's all right. Kasi nag-review kasi sir, pahinga na kami eh. So tutulog na lang talaga. Pero naglalaro na ako basketball sir. At least, sir, no, yung sports na yon, it will somehow parang escape mo from stress. So, Yes. okay lang magkaroon tayo ng some short activities. So, okay lang yan, sir, na you are playing basketball para naman may sports din tayo and makapagpahinga, makapag-rest ang mind natin. So, don't forget then to relax while reviewing at the same time. Otherwise, may increase yung anxiety na level natin and yung stress level natin. And sir, I know na you had so much of the mastery concept. I-add pa natin yung working experience niyo po sa pagiging ER nurse. Ano po yung mga ginawa niyong techniques did you use po to retain and recall information effectively? Yung nga yung sabi ko nga kanina sir, more of nagbabatuan kasi talaga kami ng ano ni Mrs. eh.
ng tanong ng mga question and answer namin, sir. Tapos, yung sa practice question, sir, more of pinabasa pa yung sa may ano niya, sa rationale. Pagsusulat din kasi ako, sir. So, ang dami-dami nakakalap dito ng mga papel na ano, mga bond paper. Sinusulat namin ni sir, yung mga bagong na ano namin, na-encounter namin. Ganito pala, ganun kami dalawa. Then, babalikan na lang namin yun, sir. Hanggang sa masasanay na kami. Tapos, kung meron na kami makikitang parang same question, same yung concept niya, at least alam na namin, sir. Kasi naalala namin based dun sa nabasa naming rationale na dati. Ganun, sir. And it's a good teamwork po talaga, sir, no? Kakaiba yung ano, I mean, it's very rare to have a study buddy dito kay NCLEX kasi ang daming nag-aaral na mag-isa lang, no? But you're one of the ano po, testimonies na having someone to study with is really ano po possible for you to pass the exam. Did you use po any mnemonics po or memory aids, yung mga nasa index card? Yung ano po, yung mga nasa roadmap ninyo, sir, sa iPad, helpful siya. Yung sa mga iba't ibang sakit gaya ng sa DI, sa mga sa Cushing's, ganun Mhm. po. Yung mga numerics po nila doon, malaking tulong din, sir. You are referring to the flashcard, sir, no, sa fundamentals lecture natin and sa some other topics. Yes, sir. Ayun. And how did you po adjust with the study methods na meron si IPAS online review? And how do you check your progress and your performance? Yun, sir, more of dun sa practice question nga, sir. Doon namin na-assess ni Mrs. kung ano, kung may napag-aralan ba talaga kami, kung may naintindihan ba talaga kami dun sa mga binasa namin. Mhm. Tapos, after that, kung may mali kami, babalikan na naka-open po yung dalawang tab. I-open ko yung isa for checking kung tama ba yung nabasa namin. Tapos, i-check namin sa rationale mismo, sir. Ganun, sir. So parang ang nangyari sir, no, chine-check nyo po yung progress ng isa't isa. Yes, sir. Parang ganun nga po. Ang ganda, nice. And sir, did you avail the coaching program po? Coaching po. Si Sir Paul po. Then, si Ma'am, sino pa yung isa? Ma'am Mary Ann. Something. Pero more of Sir Paul, sir, yung ano sa akin, yung nag-coach po sa akin before my exam po. Ah, okay. How did Coach Fern po help you in your NCLEX journey? Ano sir, nagsabi lang siya sa akin ng mga tips before ng exam. And then yung mga dapat gawin, mga dadalhin, mga ganun po sir. Tapos yun, more of parang sobrang pinapalakas talaga ni Sir Paul yung loob ko nun sir. Claim Ah, it sir. Kaya sa akin, claim it sir. Magiging USRN ka na. Kaya sabi ko sa kanya sir, magbilang angel ka sana. Yun nga po, ay nagkatotoo naman sir. So, thank you Sir Paul. Thank you Sir Paul. for sure, Sir Fern will really appreciate yung mga sinabi niya po and definitely very happy siya sa achievement mo. Sir, may I ask, no, the moment na nag-start po kayo sa online review, how was your confidence level then? And the moment na palapit na yung exam ninyo? Sir, actually, nung bago ako pumasok sa sir, sa IPAS review talaga, sir, parang, bakit parang walang-wala kong alam, gano'n, sir, yung kailangan. Kasi 2011 pa ako graduate, sir, eh, tatagal na. So, nung na, sir, bali nung medyo nasasanay na ako, nababasa-basa ko na yung sa ninyo, sa roadmap natin, tapos yung mga ibang recorded videos ko. Then, before exam, medyo nakuha na rin naman po yung confidence ko, sir, na-boost din po. Hmm. Ganun naman talaga sa umpisa, no? Medyo mababa pa yung confidence level natin. But as long as you are attending our lecture and you are able to talk to your coaches, for sure, yung confidence level natin will increase po. I-add pa natin yung practice questions. Pag Yes, sir. tumatama tayo, di ba, nakaka-boost ng confidence yun. And ano sir, did you encounter din mga self-doubt naman? And how did you overcome that? Like for example, sir, no, parang feeling niyo po ba, were there times po na napanghihina kayo ng loob about this exam? Or you are already visualizing yourself that this time I'll be an NCLEX RN passer? Sir, more of nakafocus talaga ako sir na sayang din naman yung puyat. Kaya kailangan talagang mag-review na mag-review para maging NCLEX passer talaga sir. So parang dinededicate ko talaga na hindi ko kailangang papanghinaan ng loob kasi
ito talaga yung parang dream ko talaga sir. Yung dream ko talaga yung maging USRN. So dapat tutok talaga, focus talaga ganun sir. Yeah. This is something that we can learn from Sir Jojo, no? Having a positive mindset talaga all throughout your NCLEX preparation. Regardless of the result of your practice questions, regardless kung naghahabol tayo sa mga lectures po natin, that's all right. Every single day, meron tayong natututunan. You just have to trust yourself. Trust the process and always believe in yourself na sa bawat araw, meron tayong matututunan. Sir Jojo, any advices po for our classmates who will be taking their exam very, very soon? Sa mga mag-exam na, be prepared. Dapat yung mindset ninyo is ano, NCLEX passer na ako after nung exam. Gano'n. Normal lang na ma-anxious, normal lang talaga yan. Pero dapat yung mindset nyo is dapat ano na, pasado na ako. Gano'n. So, sayang din naman yung natutunan natin sa IPAS, which is a very, very big help. So, maging ano na tayo, we have the confidence na may papasa na natin yung exam. Self-confidence lang talaga, sir. Thank you for sharing advices po, Sir Jojo. Eto, sir, medyo excited ako, no? Can you share po us your feeling prior, during, and after passing the NCLEX exam? Ano, sir, before the exam, yung anxiety talaga, hindi mo talaga hindi mo talaga matatanggal yung sa isang tao, eh. Lalo at, importanteng exam kasi yun. So, dinangkot ko talaga yung utak ko sa nung registration pa lang, sir. Sabi ko sa sarili ko, mag-relax ka. Kasi talagang kinakabahan ako sa yung kabog talagang dibdib ko, sir. Basta, kinakabahan ka talaga, sir. Then, within the exam po, yun na, parang nasasanay ka doon sa pag-exam. Napag-aralan ko to. Ito yung lumabas dun sa review namin sa iPad. Nabasa ko to sa isang practice question. Ganun, sir. Then, after that, sir, after ng exam na, mas dumoble yung ano ko yung anxiety ko kasi nga nag-stop ng 85 hindi ko kasi alam kung pass or fail lalo at yung natatandaan ko na lang talaga is yung mga parang hindi ko sure na sagot sir yung mga questions na alanganin gano'n then mag-aantay ka ng 48 to 72 hours. So, mas lalo yung kaba mo. Kasi abang ano sir, nagtatanong ko kay Mrs. Lumabas ba sa'yo yung question na ganito? Ano bang sagot kapag ganito yung tanong? Gano'n. Kasi ako kay Mrs. sir. Tapos yung in-explain kasi ni Mrs. Iba doon sa sinagot ko sa exam. So, parang mas nagiging doble, triple na yung anxiousness ko. Pero nung after nung ano na sir, after nung lumabas na yung exam, nung nakita ko na doon sa quick result na pass na, oh my God, iba yung feeling talaga sir. Iba yung feeling kapag alam mong ano ka na, USRN ka na. That's true. Kaya minsan, nahihirapan, ang hirap ikumpara yung sarili mo, no? Doon sa examination din ni wife. Kaya nakakadagdag din talaga siya ng anxiety. But it's a way of bonding na rin, no? One of your learning experiences po. But looking back, is there anything you would have done differently in your preparation? More of, dapat mas madami pang practice question. Mm-hmm. Ganon. O, more of madaming case studies, select all that apply, Mm-hmm. more of pryo, ganon. So, hindi yung, kung ano yung natutunan ko na dati, dapat parang ano na lang ako, ay, hindi ko nasasagutan to kasi alam ko naman, no, sir, daw tutukan mo pa din yun. Wag kang pangapante hanggang hindi mo nababasa yung rationality. Kasi ibang-iba yung nangyayari sa Pilipinas, iba yung nangyayari sa US. So, talagang ano sir, dapat mag-focus ka kung ano yung nasa review talaga. And sir, no, this is your first time taking the NCLEX. Am I correct pa? I know, di ba may ano yan eh, bago lang ang NGN natin. It started last April 2023. For sure, you have the idea of the old format of the NCLEX. During the time of your review, how did you adapt po the computerized format of the NCLEX? Para dun sa mga, para magkaroon ng idea yung mga classmates po natin. Kasi sir, nagtatanong-tanong din ako sa mga kasamahan ko na ano na NFLEX passer na yung mga nag-NFLEX na nung unang NFLEXer ni DNG. Sabi kasi nila, lalo na yung sa may select all that apply kasi, kapag ka may mali ka nang nasagot, totally mali na yung item na yun. So, yun nga po, more of, nag-focus ako sa kung ano yung sure talaga ako nasagot doon sa select all that apply. Yun lang ang sinasagot ko sa NFLEX mismo. So, either 2 to 3 items lang, kahit pa-apat pa yung ano doon, at least may nasagot kang dalawa o tatlo, sir, which is sure ka talaga. And then, sa mastery naman po ng mga concepts po, more of
Yun, yung sir, yung sa flashcards ninyo, sir, malaking tulong din siya yun. Yung sa flashcards po natin, malaking tulong din siya para maalala mo yung iba't ibang signs and symptoms din po ng isang sakit, ganun po. Thank you for sharing, Sir Jojo, no? Kasi may iba, no, most especially kapag nagsisimula pa lang tayo dito sa online review, we don't know what to expect dito sa NCLEX exam. So, of course, we have the idea of having multiple choice, select all that apply, and we have the bow tie questions and the case studies. During the time that, can you remember the first time that you encountered an NGN type of question or practice question during the drills? Was it difficult for you then? Ano sir, yung sa may, lalo na sa bow tie sir, lalo na sa mga case studies sir, parang nasanay kasi ako sa ano sir, sa pagsasagot ng mga ano po mga practice questions po eh. So nung ano na, nung sa IPAS pa lang po, and dun sa ibang review na ano, yung kaya sabi ko nga sa sa Archer, nasanay din po ako dun sa mga case studies nila. Kaya nung sa NCLEX exam na sir, parang, okay, ganito pala to. Ganito pala to, ganito lang to, ganun sir. Yes. That's why we have the drills po, no? Every lecture para ma-practice natin yung new generation NCLEX type of questions. Definitely, our educators po will provide all the exam format po no, ni NCLEX. We have the SATA, we have the multiple choice, the NGN type of questions like the case studies, and yung mga bow tie questions po. So they will be able to guide you on how to answer yung mga uh, type of NGN format of questions. Did you find po the exam format po challenging or helpful po? Helpful sir. Helpful. Sanayan kasi sir eh. Actually sanayan siya. Sanayan siya dun sa mismong ano, dun sa mismong exam. Kung nasanay ka dun sa practice questions or dun sa UWorld or sa Archer ng yung mga tanungan nila dun sir. Sa NCLEX sir, parang ano na lang siya. Parang nagpa-practice ka lang din na ano, na sumagot din. So sanay ka na once na na na-try mo na yung type of question na ganun sir. And sir, ito maraming nagtatanong din. How did you prepare physically and mentally for this exam? At least approaching to the NCLEX exam. Kasi marami tayong June takers eh. Physically, ano, kapag ka ano na, before exam, dapat meron kang enough sleep. Enough sleep lang naman. Mentally, ano sir, alalahanin mo lang kung ano yung mga ni-review mo. Alalahanin mo lang, wag ka nang mag-isip na kung ano-ano pa. Basta focus ka lang doon sa exam lang. Ganoon lang sir. Mhm. Meron po ba tayong mga ano, parang rituals or routines to help you feel focused and confident? Wala naman sir. Bali ano lang, pray. Yun sir, malaking tulong talaga pag pray sir. Kahit hindi tayo maka-Diyos, nag-pray pa rin tayo sir. Ganun. That's nice to hear, sir. No? Talagang spiritual guidance is one of the key din to pass the exam. Para naman pag minsan no, we are too stressed and we do not know who to turn to. We just have to pray to God and talk to Him in times of difficulties. And also we have to thank Him for the opportunity that we have. Kasi 'di ba parang I know it's ano po, it's kind of expensive, but it's an investment for yourself na rin. And sir, the moment po na you are already on the computer during the NCLEX exam, any advice po for staying calm and composed during the exam? Most especially kapag ano no, naka-encounter kayo ng difficult questions. Ano sir, hingang malalim, tapos mag-pray ka. Lord, gabayan mo ako. Alam mo sir, nung ginawa ko yan ng exam isang, Talaga. isang malaking deep breath talaga. Tapos sabi ko, Lord, please guide me. Tapos sinistart ko na. Tuloy-tuloy naman na yun, sir. And I'm really happy po no na nag-stop ang computer natin ng 85. For those students who do not know yet kung ano yung minimum natin, number of question sa NCLEX, ang minimum number of questions po natin is 85. Ang maximum questions po natin is 150 naman.
So it will depend on your performance kung kailan magsa-stop si computer. It doesn't mean you stop at 85, you will pass or you will fail. It was depende yun sa sa categories na under NCSB. So it's really important when you start your answering question, kailangan you have to do your best on the first 10 to 15 questions. Kasi diyan magre-refer yung computer about your parang difficulty na ibibigay sa inyo na questions. Do you have any message to your Health Carousel family? Sa Health Carousel family, pakinggan lang natin yung advisor natin kung ano yung ano niya sa inyo. And then, don't stop believing yourself. Yun nga, gaya ng sabi ko po ulit kanina, have the self-confidence sa pag-review. Kapag alam niyo na medyo mababa kayo sa isang concept, balikan ninyo, aralin mabuti. I-maintain kung ano man yung magandang scores natin. And then, mag-improve palalo by answering more questions. Kung sabi ko nga, kung madami kayong mali, okay lang yan. At least marami tayong natutunan. And pray, always pray before and after doing something. And that's it. And how did IPAS help you in achieving your American dream? IPAS helped me, sir, sobra. Ang laki talaga ng tulong ng IPAS sa akin, sir. Kung di dahil sa IPAS, sir, hindi ako masasanay dun sa mga tanungan, yung mga concept na binigay nila, yung mga lecturers natin, yung masasanay lectures nila, kahit hindi ko na sila na sa live, sir, kasi every time na after duty ko sa 8 p.m. na ako nakakauwi ng bahay, usually nag-start kasi na 8 p.m. Hindi ko natatapos yun, sir, kasi duty na naman kinaumagahan. So, ang ginagawa ko na lang, yung ina-update ko na lang is yung recorded videos. Which is malaking tulong po kapag nag-attend tayo or nanonood tayo ng recorded videos ng mga lecturers natin. And malaking tulong din yung practice questions nila kasi mahasakay talaga doon. Thank you for trusting IPAS, Sir Jojo. That's why whenever you enroll with IPAS, you are already part of the IPAS family. We will provide everything that you need po, sir. Not just only the lectures, but also holistic care. Meron po tayong mga open forums. We have the coaching program most especially. Meron tayong anxiety management and the trending topics. So everything a student needs, para dito sa review, we will do our best to provide para naman magiging maganda ang output ng NCLEX exam natin. Ayan, with that, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Jose De Leon for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations po, Sir Jojo. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, do you have any message po to the people who have supported you along the way? Unang-una, sir, I just want to thank God kasi tinulungan niya ako makapasa dito, ginabayan niya ako. To my family, especially to my wife and kids for being my inspiration. And to IPAS family for giving me the concept kung sa pagtulong sa akin. Sa lahat po, lalo na sa sarili ko, sir. Thank you, self, kasi kinakayanan natin. And kakayanin pa natin hanggang sa makapunta na talaga tayo sa UN. Thank you, sir. We are really grateful to have you here at Hope Talk. For sure, there are a lot of tips and strategies na na-share natin today sa ating mga classmates. And definitely matatandaan po nila yan. And all the best po, Sir Jojo, together with your wife po. All the best to your future endeavor. And keep in touch po din sa IPAS. If you need the services of IPAS, you can message po IPAS Processing when it comes to your visa screening and many more po. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you po. IPAS Processing made easy for you. IPAS Processing is best for